Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mga kapatid. Ngayon ang tatalakayin ko sa inyo tungkol sa pag-aasawa. Okay? Ito ay pag-aasawa. Dahil akala ng iba, pag mag-asawa ka, kapatid, ang tatalakayin ko ngayon, itong tungkol sa pag-aasawa. Na kung ikaw ay Muslim, nag-i-enjoy ka ho sa pag-aasawa ng marami. As enjoyment daw. Yun ang akala ng iba. Ako mga kapatid, alam ko, kung ako'y Kristiyano ngayon, kung ako'y Kristiyano, gusto na ako maraming babae, ay mga kapatid, gawin ko. Kung gusto lang niyong babae, huwag kayong mag-Muslim. Dahil sa Christianity ho, pag ikaw ay isang Kristiyano, basta hindi mo lang pipilitin, hindi mo lang gagasain yung babae. Ligawan mo ng maayos. Ha? Ligawan mo ng maayos. Kahit ilang dosina, walang problema. Pabuntisan mo ilang dosina. Basta hindi mo lang ginagasa, walang problema. Sa Christianity. Okay? Parang umiipot ka lang, walang problema. Walang habol na batas sa iyo. Basta hindi mo lang pinipilit, ginagasa. Niligawan mo ng maayos, tapos bumigay, dinala mo ng mga sinihan, nilagay mo ng ligaw-ligaw, hotel o ano, pagkatapos nasarapan siya, doon ay pinagsamantalahan mo, yung weakness niya, ay wala akong kaso, walang demandahan yan. Pero kung pinilit mo siya, ginasa mo siya, pinainom mo ng makatulog, tapos ginamit mo, ay talagang malintikan ka. Yan ang Christianity. Kung bagang gusto ko ng babae, yun ang tama. Kung babae ang inahabol mo, yung sarap lamang. Pero kung ikaw ay mag-Muslim, mga kapatid, hindi ganun. Dahil sa Muslim, kasi kung ikaw ay tunay na Muslim, sumusunod ka sa batas ng Allah, mayroon kang sinusunod. Mayroon kang patakaran, mayroon kang batas na sinusunod. Sabi ng Allah, women, marry women of your choice, 2, 3, or 4. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. If you could not deal justice between wives, better for you only to marry only one. Mayroon ng rules. Nang ibig sabihin, kung patayuan mo ng bahay ang isa, ang pangalawa patayuan mo rin bahay. Kung bumibili ikaw ng sakyan, bumibili ka rin ng sakyan para sa pangalawa. Kung refrigerator, bago ang isa, bago din ang refrigerator ng isa. Kung bumili ka ng bagong relo sa una mong asawa, bibili ka ng relo din sa pangalawang asawa. Basta, yun ang requirements. Okay. Dealing justice between wives. Pero kung di mo makakaya, supposing, ikaw ay matanda na, ang isang, kinanglan siya ng isang round sa kabila, hindi mo maibibigay, ay mahirap. Mahirap po mga kapatid. Okay? At ang pagiging tunay na Muslim, a true Muslim is that yung makabigay ka ng hustisya sa iyong mga asawa. Pag hindi ka makabigay, wag na lang. Wag na lang. Wala kang bulsa, butas yung bulsa mo. Butas mong bulsa mo. Si Manoy ay hindi na nagagalit. Tulog na palagi si Manoy. Hindi na yan. Hindi ka na. Wala na yan sa Islam. Bawal na yan. Bawal na yan kung mga ambition ka pa. So, there are many requirements. Spiritually, kaya mo i-deal sila, i-guide sila spiritually, emotionally, kaya mo sila. Pero paano kung hindi mo kaya? So, yun mga kapatid, ang alituntunin sa Islam. Batayan, paano ikaw magkaroon ng asawa? Ang sabi ng Allah, marry women of your choice, 2, 3, or 4. But if you could not deal justice between wives, better for you only to marry one. Okay?
mayroong rules sinusunod, may batas na sinusunod. Hindi kagaya ng kabit lang batas na sinusunod. Ha? Saan ba ang maganda? Ikaw number 2, number 3, number 4, or ikaw ay kabit? Katotohanan, it's a reality today. Mayroong mga kabit. Bakit sila nagpagkabit? Ha? Dahil gusto nilang may susuporta sa kanila. They need security. Saan ang maganda? Ikaw ngayon babae. Saan ang gusto mo? Kabit ka lang? Oh, nandoon sa iyong pangangailangan habang kabit ikaw. Pero kung mamatay yung kabit mong lalaki, kawawa ka. Kahit kutsara, wala kang makukuha. Kahit tinidor, wala kang makukuha. So yun sa Islam. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, akala nyo ang pag-asawa ng 2, 3, 4 is an enjoyment? Ako, I will tell you, I have 2 wives. Pero hindi ho, heaven, ang mag-asawa ka ng 2, 3. Ha? Kung tunay ka na Muslim, hindi po easy. Hindi po easy, mga kapatid. So yung mga lalaki, ng ambisyon dyan, 2, 3 asawa, mag-ingat po kayo. Baka huli na ang pagsisisi sa inyong lahat. Ha? So yun po ang aking masasabi, ma-advise ko sa aking mga kapatid, mga Muslim. To marry 2, 3 is not an enjoyment. It's an obligation. Iisa lang Mabigat na nga isa lang. Marami nga mga lalaki ngayon na hindi na nag-asawa dahil takot sa mga obligasyon. Tumanda na lang na binata. To marry, believe me, even one, is not an enjoyment. You are entering into the world of obligation. Obligasyon po, yung pagbigay ng shelter, obligasyon pagbili ng damit bilang lalaki, obligasyon po sa iyong pagpakain sa kanya at yung mga anak, papaaralin mo. Obligasyon po kung yung lalaki. Paano pa kung 2, 3, 4 ang iyong asawa? So yun masabi ko sa mga kapatid. Yung mga Kristiyano dahil hindi nila alam, akala nag-Muslim lang ng isang tao para mag-enjoy, makapag-asawa ng 2, 3. No. If you need an enjoyment for women, don't marry 2, 3, 4. If I were you. Kung talagang hinahabol mo ay yung babae lamang. Yung bagang ang libog lamang ang iyong hinahabol, don't marry. Because kung mag-marry ikaw in Islam, you have an obligation. Whereas kung hindi mo asawa sila, parang nilang nag-ipot, iwanan mo na lang sila. Walang kukulong sa'yo, walang hahabol sa'yo. Dahil hindi mo sila asawa. So, yan po ang sa Islam. I'm not encouraging you to do that, na huwag kayong mag-asawa. No, I'm not encouraging. I am giving you the comparison. I am giving you the comparison. Saan ba maganda? Bilang kabit or ang maging asawa number 2, number 3? Okay? I'm not encouraging sa inyo rin na mag-asawa kayo ng 2. No, I'm not encouraging. I'm telling you, ano po ang kahirapan, ano po ang dapat gawin sa lalaking mag-asawa ng 2, 3, 4. Maraming salamat sa iyong panonood. Please share. Ito po ang inyong lingkod, Ibrahim Poncardas Romas. Ako magsabi, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.